Sabi kasi nila, wala daw pera sa arts. Walang pera Aray! sa arts. Aray ko. Aray. Sige. Okay. Eto. Actually, meron tayong pag-uusapang, di ko alam kung matino pero alam ko narinig nyo na tong question na to. Ano ba yun, Coach? Gabe, labas mo. Ano ba Eto, yan? sabi kasi nila, wala daw pera sa arts. Walang pera Aray! sa arts. Aray ko. Aray. Sige, hold our kape. Ito na nga, welcome to the Gig Podcast where we talk about freelancing, business, and life in general. Yan. So marami tayong pag-uusapan for today's video. Sa totoo lang, kung may piso ako every time na maririnig ko yung sinasabi nila na walang pera sa arts, Diyos ko, sana hindi na lang ako nagtrabaho ngayon. Milyonaryo na ako sana. Kayo ba ganun din ba? Ganun din ba? Oo, dati. Kasi nung panahon ko, dati sinasabi sa akin, mag-nurse ka, ganito. Kaya ako napunta yung passion ko sa arts and design. Ikaw, Coach, ano masasabi mo? Ano yan? Una, yung nurse, plural yan. Ito naman tayo. Plural yan. Kasi kapag singular, nar. Ay, nako, wait lang. Sige, bago tayo magsimula, pakilala muna tayo. Tapos, i-explain din muna natin bakit tayo merong pagkain sa harap. Yan. Pero bago ang lahat, introduce yourself. Kau muna, Dre. So, sige, ako muna magpapakilala. So, I'm Andre, also known as Dre Creatives. I'm a graphic designer. I do handle din mga social media. So, definitely, andun ako sa arts niche. Ako naman si H. I'm an omni-channel marketing strategist. Pero writer talaga ako. Pag tinatanong ako dati, ano trabaho mo, writer? Sa magazine, opo. So, yun. Ikaw naman, sir. Papainom ka pa ng tubig dyan. Hi, I'm Dennis. Bahala ka na gusto mo itawag sa akin. I'm a full-time tambay sa bahay kasi I create websites. So wala na gumagawa ng website sa labas, sa kanto. So tambay tayo sa bahay. And it's basically arts kasi mahirap gumawa ng website kung wala kang kaartihan sa katawan. Ganun. So ito na nga, bakit ba ito yung una nating food trip? Kasi ang totoo lang, syempre mas masarap yung kwentuhan pag may pagkain. And since first episode natin, ang theme natin for today's video ay first time food. So, ito yung mga food na first time naming matitikman. Okay, so, meron tayo ngayon ay... Ano Alam ko na yan, nakikita. mami? Ano to? Ano ba yan? Sunog na lang ganisa na yan. Edible yan, edible. Oh, edible to, edible. And actually, ito, na-curious talaga ako dito. Ang tawag Actually, dito... ang kinakain dyan yung green. Oh, edi wow. Hindi, ang tawag dito ay pinunag or pinunig. Yan. Kasi, local delicacy sa Baguio. So, dati Special kasi, pala yan. Oo. So, dati ako nakatira sa Baguio. Tapos, meron ako naging talk. Tapos, ito yung niluluto nila. So, sabi ko, sige, try ko nga. Kasi hindi ko pa natatry ito. And first time din itatry ni Denshu to. And ako din. First time mo rin? Ngayon ko lang din na rinig na yung pinunig. So, saan gawa yan? Hindi ko nga rin alam Basta blood sausage siya. So, para siyang, ang mindset ko, para siyang dinuguan. So, itatry ko siya ngayon. And then, ito ay pajon. So, ito ay pajon. Korean pancake. So, ito naman, na-try na namin ni Densho. Pero first time yes. ni Dre. First time. Oo. Nakakalungkot kasi ang hirap ko siyang lutuin kanina. Sumasama na yung loob ko. So, don't judge me. So, parang yan, guys, daw yung pokoy ng Korean. Oo. So, ayun na. Sige. Taste test na tayo. Game! Eto muna. Densho. Dito ba? Pwede. Pero ako, tatry ko siya ng walang kahit ano. Try nga natin. Yan ba yung sauce niya? Actually, lang siya, toyo. Tatuyo. O, kasi by the way, shout out kay Aaron, yung kaklase ko nung high school na nagsabi sa akin, ganito mo siya lutuin, ganito mo siya tikman. Hindi ko pa natitikman. Amoy tila pa. Masarap siya. May smoky flavor na yung parang lasang atay. Masarap siya, masarap. I think it's best with suka. Oo nga. Pero suggestion ko lang.
Actually, may kasama sa suka. Hindi ko lang. Hindi lang pala nalagay. So, Sinunod ko lang yung sabi sa akin. Sarap. actually, masarap. Overall, siguro if I'm gonna be rating it 9/10. Dahil mahilig ako yung mga lasang atay. Sarap. Sarap. Parang pinapa. Oo. Mabango pati. Feeling ko masarap to sa soup. Masarap yun sa alak. Nasaan na ba yung alak? Yan, sige, doon naman tayo Ito sa naman, next naman tayo. pajo. Tinry ko siyang lutuin ng makakaya ko. So, tagain mo na lang. So, ang kakaiba dito, nilagyan ko siya ng octopus saka mushroom. So ayun, regards to the pajon, para sa akin, Patikim. lasa siyang, yung Mukhang masarap eh. masarap siya. Masarap siya, lasa siyang okoy na magulay. Yeah. Masarap. Pero unlike yung pinunig, which Ano yung mas is gusto mo? new sa ano. Dito ako, new sa panlasa ko. Masarap. By the way, nakuha ko to sa Sarios, sa Cavite. So, kung gusto niyo ng mga northern delicacies, ayan yan. Okay, ayun na nga. So, balik tayo dito sa main topic natin. Question, talaga bang walang pera sa arts? Kasi 'di ba parang ang daming mga matatanda nagsasabi sa atin nung araw. Parang feeling ko tayong generation yung napagdiinan nito na huwag kang magsulat, huwag kang mag-arts kasi walang trabaho doon. Tipong sabi nga, parang mamamatay ka ng dilat kung susundan mo yung arts. Pero eto, fun fact, Dre, alam mo ba na ang gusto ni Densyo na course ng college ay fine arts? Anong nangyari? Kwento mo. Siguro kasi yung generation natin, walang masyadong support yung ganun yung trabaho. Kapag ang trabaho mo is hindi office level na trabaho, maiiwan ka dun sa isang kahig, isang tuka. Yun yung generation na dinaanan namin. Kumbaga, kapag nag-aral ka nun, ang pangarap ng halos lahat ng nasa level ng ganong family, makapagtrabaho ka sa office, goods ka na for the rest of your life. Kasi after ng office, meron kang tawag doon yung retirement fund, meron kang support. Pension ang habol. Pension ka, goods na yon. The thing is, nagbago kasi yung panahon. Hindi na siya kagaya ngayon na kabaliktaran naman na kung hindi ka into creative stuff, it's hard for you to be makapwesto ng mas maganda. May iwan ka doon sa cycle ng office hanggang pagtanda mo. Oo. I mean, it's not that bad. I mean, wala namang problema na kung gusto mo. Kasi meron talaga yung mga tao na gusto yung structure ng corporate, di ba? Like, they like order, they like yung structure, tapos yung predictable yung gagawin nila. Parang, as a creative, ang hirap niyang isipin. Like, for example, ako, yung pangalan, kasi meron ako ibang pangalan. Yung pangalan ko talaga is Henry Lin. So, from the word Henry, from the name Henry. And ang sabi sa akin, pinangalan daw ako sa isang writer nung 70s. Hindi ko naman, tsaka mahilig talaga ako magbasa. So parang hindi ko rin naman naisip na magiging writer pala ako eventually. Pero kung iisipin ko, itong pagsusulat, this is the best thing that ever happened to me. Like if I had the chance to go back and really pursue writing as a career, mas inuna ko siya. Mas inuna ko talaga siya. But thankful din naman ako sa experience ko sa corporate kasi yung soft skills, yun yung natutunan ko na sobrang din siya. Sobrang invaluable niya for me. Pero ikaw bilang graphic artist, Dre, ano ba? First, like, artist ka na ba dati pa? O ano bang course mo nung college? Paano ka napunta dyan? So, ganito yan. Paano ako napunta sa creatives or art industry? No college, ako, first course ko is IT. Diyan sa Maynila na specialization pa is animation and game development. Kaso may subject kami na drawing. Doon ako nalungkot. Aray ko, may drawing. Hindi ako marunong mag-drawing. Anong klaseng drawing ba? Yung mga perspective
Ay, technical drawing. Technical drawing and kailangan mo mag-drawing ng tao. So, Malungkot nga yan. doon ako nalungkot. So, nag-shift ako. Anong shift mo? Nag-shift ako ng physical therapist. From IT to PT. Kala ko, Kunti lang difference. Isang letter na lang yung difference eh. Pero yun, kasi in demand daw, medical na courses. So, pinapili ako, mag-nursing ka ba, mag-medtech ka ba, mag-PT ka. So, pinili ko PT kasi yung iba, mga medtech na, mga nursing na. So, ako nag-PT. Yung pala yung pinakamahirap. Bakit? Kasi yung anatomy and physiology namin. Yun naman favorite ko yan. So may ANA 1, ANA 2, ANA 3, PISO 1, PISO 2. Siyempre, PT kayo. Ano nga Oo. So, natapos ko. Nakagraduate ako 5 years. 5 years naman kasi talaga yung PT sa Pilipinas. So, natapos ko. May exam ba yan? Yes. Then, 2018, graduate ako. Gusto ko magtrabaho sa bahay kasi ayoko muna mag-take ng board. Sabi ko, pahinga muna ako. Nakakuha ako ng kliyente. US client, video editor yung trabaho. At that time, yung mga offer pa lang nun, 400, 600. So, tinanggap ko na kasi, Pesos? dollars. Kala ko pesos eh. 400 pesos, manahimik ka, matulog ka na lang. Sa araw lang yun. Tulog na lang ako. So, yun, nakakuha ako ng kliyente. Then, after that, hindi ko nagustuhan yung pag-video edit, which is ako din mag-edit itong video na to. Ginusto mo yan, di ba? Huwag kang ano dyan. Then, napunta ako real estate virtual assistant. Yung mga pinapangarap ng lahat na yun. VA. Madali daw maging VA. So, hindi rin madali. Oo. Then, the pandemic came, doon ako nag-aral. As in, pokpok ako ng aral. Self-taught graphic designer ako. Self-taught ako sa mga tools, Canva, Photoshop. So, ginasasan mo talaga siya? Oo, nag-e-enroll ako minsan. Pero, kailangan ko lang ng kausap about the tool. Mag-e-enroll ako sa mga mentor, sa mga coaches ng tool na yun. Para lang malaman ko. So, that's my story. And now, I've been closing clients and may mga proposals din. Waiting pa. Sana ma-close. Gusto mo shoutout? Hindi, yun na nga. So, napag-usapan na natin din yung pera pagdating sa freelancing. Kasi napaka-critical ng pricing yourself. And yun nga sabi sa atin, parang wag kang magpunta dyan sa art or whatever, anything creative kasi mamamatay ka muna bago ka mabayaran ng malaki. And do you think, like, syempre, sabihin naman namin, hindi totoo yan, di ba? It's a myth, especially. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Pero ito nga bakit sa tingin mo, Densyo, bakit ba yung mga creatives madalas hindi umaasenso or hindi sila nakakaroon ng breakout? Actually, ang problem is not the skill Ang totoong problema is, Kain ako ng kain. more on handling it as a business. Totoo. Agree. That's the main problem. Kumbaga, magaling ka given the fact na talagang sobrang talented ka. Pero you don't know how to, number one, price yourself. That's a business skill. Number two, negotiate para makuha may magandang deal. Number three, yung business side mo na kailangan mong i-sustain by really creating opportunity sa'yo at saka sa ibang tao. Doon ka lang mag-grow. Kasi kung solo ka lang, hindi ka naman talaga lalaki. That's number one kung nandun ka sa corporate, pwede kang maging introvert. Alam mo yung potato sa loob ng rep. Yung hotdog sa loob ng rep. Pwede pagsara ng rep, nandun ka pa rin, di ba? Hotdog ka pa. Mag-exist ka na ganon. Kasi they're paying you for your time. Kahit hindi ka makipag-network, wala silang pakialam. Kasi as long as you're doing your best sa task mo, they're happy with that. Pero kung naiba na yung direction mo, sa arts ka na, magaling ka doon, one side lang yun. Kailangan mo matutunan how to do business using your skill. Yes. Gusto ko i-share yung libro ni Kasi nakalimutan ko yung author, pero isa sa mga favorite books ko to, yung Real Artists Don't Starve. Narinig mo na ba yung book na yun? Okay. It's a book kasi 2014 pa ako nag-freelance. 2014 ako nag-start.
And one of the things that I learned about mga creatives na kumikita talaga ng malaki, 6 figures, 7 figures, 8 figures. Agad yung labi. Sobrang sarap. Sobrang sarap na agad. Ayun na nga. So, isa sa na-realize ko dun sa book na yun, ang sinasabi niya, from the title itself, Real Artists Don't Starve. Kasi, basically, mali talaga yung notion na kapag artist ka, maliit lang talaga bayad sa'yo. In fact, si Michelangelo, he was one of the richest during his time. Bakit? Kasi, bilang siya yung artist na pinapagawa, marami siyang sponsors. Hindi siya yung tipong, alam mo yun, tipong papakiusapan mo lang, uy, gawa mo naman ako ng ganito, di ba? Walang gano'n, walang tropa-tropa. In fact, yung Sistine Chapel na ginawa niya, it was paid by the Pope. Oh. Kaya isipin mo, yung tinuturo, kaya nga ito wag kang makikinig dun sa mga tao na nagsasabi na, wag ka dyan, hindi naman nila ginagawa yun. Diba? Parang, hindi mo nalaman? Diba? Ako, yun na. I think one of the reasons why not everyone succeeds or just a few creatives succeed is because not everyone, una, sabi nga ni Densho, treats it as a business. And pangalawa, they don't know their worth. Napakalaking bagay niyan. Ako lagi kong sinasabi, I've been in this business for 11 years and lagi kong sinasabi, business, freelancing, it's all about self-awareness. So kung hindi ka aware na mahalaga yung ginagawa mo for everyone, you're gonna treat yourself as if you were just a commodity. Yan. Yeah, So, good point. And dagdagan natin siya. Kasi sabi mo, di ba? You have to be aware of the value that you give. Yes. Tanong doon, may value ba talaga? Kasi hindi ibig sabihin na creative ka, hindi ibig sabihin na magaling ka, valuable na siya. Sa mundo ngayon na halos lahat pwede mong i-automate, pwede mong i-AI. Yes. They can always come up with almost the same quality kung magaling ka man. Magaling din siya, kung may iba pang talent, magaling din siya. Question is, paano magiging valuable ka yung galing mo sa business nila? Kasi that's the only way you can get paid dun sa amount na gusto mo. It depends siguro. Like, if you're focusing on napakaganda ng design mo. And itong isa, kunyari, designer A versus designer B. Napakaganda, napakagaling mag-design. And yung isa napaka-simple, minimalist. Pero andun yung messaging, the brand voice, the brand tone. And ito yung nag-A-B testing. So, we're conducting din, hindi lang basta sa design, ito na. Gusto ni client to, ito na. Hindi, suggest ako, ito. Kasi baka gumana to, test natin. Kung alin yung magko-convert, kung ang problema mo sales, dapat yung graphics and designs mo nagko-convert into sales. ikaw ba, Dre, tanungin kita, since napag-uusapan na natin yung conversion into sales, ano yung yung breaking point mo na na-realize mo na, wait, hindi lang pala hindi lang pala graphic design yung ginagawa ko, may impact pala ako sa business eh. Like, what was your story kung kailan mo na-realize na super valuable for a business yung ginagawa mo? Na-realize ko dati, kasi gumagawa ako ng portfolio before, wala pa akong kliyente. Portfolio ko as a graphic designer. Yung ginagawa ko is yung mga gusto ko lang, like poster ng sports, poster nung nina Kobe Bryant, poster nung idol ko na si McKinley Paz, ganun. Yung mga nakikita ko, yung sasabay ako sa trend na nag-gold medal si Carlos Yulo, ay gawang ko nga yan for the views. So, trends siya. Parang trend I'm hacking. chasing the trend in terms of design. Pero it's portfolio-based naman. It's parang case study to test my skill, to showcase my skill. Pero yung ginagamit ko na ngayon sa portfolio, which has results na, like for social media, ito yung views, gantong contents yung maano sa atin, gantong designs yung nakaka-capture yung emotions and feelings ng audience. So, hindi mo kailangan ng sobrang gandang design. Ang kailangan mo, yung makaka-capture yung feelings at makaka-relate yung audience. In short, intentional. Yes. It's intentional to the target audience. Hindi para sa lahat. Ikaw din, so ano yung pinakamababang kinuha mong project when it comes to websites? Tas ano din yung like, na-realize mo na, di worth it to.
Hindi siya worth it para pagpaguran ko ng ganito. Hindi eh. Sa website kasi, medyo meron akong tawag doon, kapag gusto mo yung ginagawa mo, to the point na hindi mo siya naiisip na sobrang baba nito. Hindi ganun. Daramdaman ko yung sobrang baba nung ginagawa ko yung hindi website. Nung nagsisimula ako na kaya tagamit ko. Ano bang ginawa mo dati bago ka nag-website? Ano? Yung legal? Bakit may illegal ba to, coach? Yung legal lang, legal. Ang dami kong ginawa na puro walang kwenta, walang kinalaman sa website. Benta ako ng kotse, benta ako ng mga repack items. Hindi ko sure kung legal yun pero ganun yung I-clarify po natin yung repack na items. Baka mamaya, yun, mga tigpipisa. Ano po yun? Kinukwento niya sa akin yun. Nag-repack siya ng paminta. Mga ganyan. Na yung mga yung mga, di ba yung mga nabibili sa grocery na... Tagal ko doon. Mga 2 buwan. Repack ako. So yun. Awa ako sa kanya. Hindi ko siya maramdaman na worth it. Kasi, alam ko na marami akong kayang gawin eh. Parang, kahit hindi ako mag-perform, walang pakialam, basta mahalaga hindi ka pilay. Magagawa mo siya. Walang point of comparison sa yung imagine mo, nag-iisip ka ng para sa business ng iba, paano mo siya i-improve. Yun hindi. Ang gusto mo lang, matapos yung araw, umuwi. Maghintay ng akinsi at na 30. Yep, and I don't think mo na. yung mga tao na kasama ko doon na nagtatrabaho, I don't think they're also happy doing that. I think kaya minsan nag-aaway-aaway na sa loob nun. Pakiramdam ko hindi rin sila happy sa ginagawa nila eh. So parang it's always a transition. Tinan mo most probably yung mga nandun noon, wala na ngayon doon. Lahat yung nagbago na. Kasi yun yung mga ginagawa natin na hindi talaga tayo masaya. Wala tayong katahimikan na hanggang kailan ko ba ito gagawin? Mga ganong klase. Pero ano yung breaking point mo? Like yung, breakthrough pala. Na, Nung doon mo na-realize na, shucks, pwede pala ako kumita ng maayos sa website. Pwede mag-shoutout? Sige. Sino yan muna? Baka may legal na naman. Hindi ko sure Pero parang John, kasalanan mo to. Parang John. Kung hindi nyo kilala si John Pagulayan, problema nyo yun. Ibig sabihin, kilalanan nyo siya kasi kung hindi dahil sa kanya, legal hindi ganun. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako tatalon doon sa freelancing. Ang laki ng takot ko eh. For example, kumikita ako ng maayos sa past work ko. A call center, I've been there for 10 years. Imagine mo, iiwan mo yung 10 years na experience mo to jump into something na hindi mo alam anong gagawin mo. I don't even know how to create a website way back then. So lahat yun, it's a puzzle. Parang, gagawin ko. Creative ako, alam ko, di ba? Creative ako. Hanggang dun lang yung alam ko. Tapos, nakilala ko siya. That was when si Coach HA gumagawa ng book. And one of the guys na kailangang interviewin is si John. Ako hindi naman, na kami sa alabang. Ako naman extra lang. Kasi ako yung driver eh. Actually, strategy ko yon. So guys, doon sa mga, doon sa mga laging pinag-aawayan ng magjowa, na mag-asawa yung freelancing, ang technique dyan talaga, isama niyo yung asawa niyo. And by the way, asawa ko siya. Mukha lang kami magtropa. Hindi kami friends. Pero yon, sige, tuloy mo. Nung time na nakausap ko siya in person, hindi pa kami close. Pero feeling ko, hindi siya mahirap kausap. Feeling ko, hindi siya maramot. Alam mo yung feeling na gano'n na hindi ka niya susupladuhan. So, yun. Ako naman, nagmamasid lang ako. Buti naman, di nga siya gano'n. Buti na lang. Tapos, tinanong ko talaga siya. Sabi ko, bro, eto honest question sabi ko. Tingin mo kakayanin ko?
Kasi gusto ko na talagang mag-resign eh. Ako Kasi naman, nainggit na siya sa akin noon. Kasi puro nga ako oo, events. siya, kung kailan siya nag-freelance, lagi nasa labas Oo, eh. kasi dati, di ba, kasi BPO kami pareho, tas gabi. So, hindi kami masyado lumalas. Sunday lang yung labas namin. Tapos, sabihin ko sa kanya, alis ako ng ganito. Tapos, punta ako ng ganito. Tapos, sabi ko, may ganito ako, ganyan. Ay, inggitero, sabi niya, ano ba yan? Puro ko na lang layas. Yun ang turning point. Kasi parang, lagi na kaming nandun sa point na masaya siyang umuwi. Ako Iniinggit aalis. ko siya. Papasok ako ng work, dragging myself to work. Sa puyat na naman ako. Kasi laging panggabi. May anak na kami. So, lumalaki na yung bata. Tapos nakikilala niya lang ako tuwing bago ko Sunday. matulog at saka Sunday. So, masyadong maliit yung time. Kaya shout out sa lahat ng tropa nating friends na family-oriented. Kasi we are all doing this para makasama natin ng mas maraming oras yung family. Ganun talaga yung reason. Walang ibang mas mabigat pa doon. Yun talaga siya. Tapos nung tinanong ko si Jan, ang sagot niya sa akin, kung ako nga kinaya ko. Sabi niya, mas marami. In short, nabudol siya. Oo, yun yung mga ganong term na parang, sarap pakinggan, man. Kung alam ko lang, di ba? Parang ganon. Pero that's the challenge na inimpose mo sa sarili mo nung narinig mo na yon. Kasi it will always happen kung nag-react ka eh. Kung hindi ka naman nag-react, dumaan lang. Wala rin. Siguro hanggang ngayon nandun ako. Ang dami kong na-miss na opportunity kasi hindi ako nag-try. So, yun yung naging tipping point. Nung narinig ko yon, try mo, sabi niya. Hindi ka mawawala ng gig. Sabi niya, try mo. Ito gusto ko lang ipakita kung gaano katotoo yung pag sinabi ng asawa mo, maniwala ka. Ako wala nagsabi sa kanya noon. Hindi siya naniwala sa akin. Mas paninawalaan niya si Jan. Pero yun nga, actually it's been a journey. Kasi talaga siya. Tulad nga ng sinasabi ni Densyo, nauna talaga ako mag-freelance. Pero, nung nakilala ko lang si Jan, saka siya nag-turn around. Like, dati kasi parang, lang ako kung ano lang ipagawa sa akin. Parang wala rin akong direksyon. Sinabihan pa nga ako ng weakest link nung client ko. To the point na pati yung logistics namin nagkanda sira dahil sa akin. Pero yun nga, ang nangyari is, binigyan niya ako kung nalaman niya nagsusulat ako, binigyan niya ako ng mga projects. Tapos, in-advise niya ako na, sabi niya, look for people like you. Kasi sa totoo lang, alam mo, ito medyo medyo controversial to, pero akala ng mga kapitbahay namin, meron akong asukal de papa na foreigner. Way back 2014 kasi talaga, parang feeling nila yung freelancing, hindi siya legal. Parang, hindi nila mag-grasp yung concept. Kaya parang, ang dali ding masabihan na hindi siya legit na trabaho. Pero yun, over time, napatunayan ko na may pera sa writing. Kasi sa akin, ang naging tipping point ko is when I realized na hindi pala lahat ng tao may ganitong skill. Hindi pala lahat ng business kayang ipaliwanag ng maiksi at effective yung kwento nila sa mga tao nila. And yung product nila. And that's when I shifted na parang, wait lang, kung tinutulungan kita na mapatunayan dun sa mga taong gusto mong targetin na kailangan nila yung product mo, di ba dapat binabayaran mo ako na maayos? Oo naman, syempre pinapatunayan mo. You help the business. Oo. Na makilala and ano ba yung product mo? Yeah. Kasi alam mo ito ang dami pa lang mga product, like nag-try din kami ng ibang businesses before. Hindi lahat ng tao naiintindihan kung paano gamitin yung product mo. And most of the time, they don't get the right results because they're not using it properly. Ako, bilang storyteller, bilang content strategist, ang role ko talaga is alamin yung foundations ng brand, i-explain sa mga tao, doon sa mga clients na kailangan mo to kasi ito yung solusyon sa problema mo. So, nung na-realize ko na yun yung babayaran sa akin, not because of my skill, nagsusulat. Sabi ko, wait lang. Kailangan premium ako. Bakit? Kasi without my skills, without my knowledge, you will just be another brand. Wala kang pinag-iba sa ibang Gusto ko malaman, Dre, ano ba yung biggest lesson na natutunan mo din as a creative? Tsaka napatunayan mo ba talaga sa sarili mo na
meron talagang pera sa creative, sa arts? Oo naman. Ako, at first, ako introvert. May mga self-doubt ako. Baka hindi ko kaya. Na-experience, na-share ko na sa kanila yung iba na dumating sa point na there's a logo design na parang hindi ko kaya. It's an international brand, logo design na classic yung gusto kasi nila eh. Kasi more on the modern and the minimalist. So classic, alien, parang na ano. Pero nakita ko talaga, may pera talaga. If you position yourself ng tama and alam mo yung binibigay mo na value, may pera talaga. Kasi napansin ko, kasali ako sa mga freelancing, sa mga graphic designers group. Pinag-aagawan nila yung kliyente. Oh? Like, pag may nag-post na, I need a logo designer, I need social media ads designer, nag-aagawan nila. Like, kahit sobrang baba ng budget, because I value creatives. Sa akin, you set your value if you're doing, like, bago pa lang, kung logo ka, set mo muna yung value or even give it free kung nagbe-build ka pa lang ng portfolio mo. Kasi yung portfolio mo, doon mo makukuha yung premium package, doon mo maipapakita, may express na premium yung service. Like kunwari, dati puro logo lang ginagawa ko. Atuklasan ko dapat pala may branding identity yung isang brand. So, dati I charge 500 pesos, 1,000 pesos per logo. Pero now, I can charge 10,000, 25,000 or more than that. Siguro mga 10,000 to 25,000 local clients. Magatulong na rin sa kapwa Pilipino. Totoo. Pero pag international, you can charge up to 800, 1,500, up to 2,000. Depende sa package. So you have to set tiers. Tier 1, parang generic. Ito yung if you want to start a brand, ito lang yung kailangan mo. If you're an existing business at hindi effective branding mo, refresh natin. Or 3, from branding up to marketing collaterals. Mahalaga yon, especially yung marketing collaterals. Then, so ikaw, sa marketing collaterals na sinasabi ni Dre, how important is it, especially kung nandun ka sa point na nagbebenta ka as a marketer, as a business owner? Bakit mahalaga siya? Bakit siya mahalaga? Oo. Yung marketing collaterals. Like what? Ano ba yung mga marketing collaterals na yan? Kunwari, yung ginagamit sa website, ginagamit sa social media, the images, professionally done, mga ganong asset, that's what we call that asset. Yes. Kasi, ito yung nagbibigay ng interest kay target mong audience na ito yung hinahanap ko eh. Na-feature ko ng malinaw kung ano yung difference niya pag alam mo yung kulang na lang mahawakan mo. Yung ganong klase ng feel na ginagawa ng iba yun na parang kapag nakita mo siya, like meron pa nga 3D something na kulang na lang bilihin mo, kulang na lang hawakan mo. Ganon siya kahalaga kasi nakikita nila yung ito yung kailangan ko eh. Ito yung hinahanap ko matagal na. Ito yung feature niya, buti pinakita dito. So kung wala kang ganon, mahihirapan kang i-position na ganon kalaking bagay yung product mo na masusolve yung problem nila. So yun ang mawawala sa'yo. So from what I'm getting, hindi sa walang pera sa arts kasi hindi mo naman pwedeng sabihin lahat ng mga artist thriving, 'di ba? May pera sa arts, pero dapat meron ka ding plano. Meron kang structure. Tapos kasi yung positioning, lagi nating sinasabi yung positioning pagdating sa arts kasi yung positioning na yun yung paraan kung paano mo maipapakita sa audience, sa brand and clients mo na kailangan nila yung services mo. And without that, hindi ka talaga magiging successful. It doesn't matter kung ikaw yung pinaka-realistic na mag-drawing, ikaw pinaka-realistic na mag-painting. If you're not positioning yourself as an asset to any person, brand, or company, hindi ka talaga kikita. Tama ba? Correct. Agree ba? Agree. Tapos siguro, meron kasi tayong idea na kapag sinabing creative ka as a person, ibig sabihin magaling ka sa arts.
I disagree. Hindi ganun eh. I disagree. Hindi ganun eh. Sometimes you have to think na solving a specific problem requires creativity. Yes, oh my gosh, yes. Yun eh. Doon ka It's nagiging thinking creative outside eh. the box. Oo. So kapag kaya mong i-input yung creativity mo, not necessarily being an artist, yun yung art. Yun yung art mo eh. Kumbaga, how you think, that's different. Ganun. Yun. Kaya tayo may tinatawag na creative freedom. Mm-mm. Kaya kung gusto mo maging premium, bigyan ko sila ng tip. Kung may gusto yung kliyente mo, na ito yung concept na gusto, dagdagan mo yung draft mo, dagdagan mo ng creator's freedom na perspective. Yung designer mismo, yung nag-concept. Yeah. Mas maintindihan nila yun. Saka mas na-appreciate nila na meron kang extra layer of na Hindi lang care. Hindi lang yung in-ask nila na, "Uy, Dre, gusto ko ng ganito." Magbigay ka ng input mo. Tip yun, para makasingil ka ng premium. Baka kakapanood mo ng The Gig Podcast, dito ka makaklose ng first premium client mo. Panghusay. Siyempre, mahusay. Yan na nga. So, ito na nga guys. Kung nakikinig ka ngayon, tapos iniisip mo kung itutuloy mo pa yung dream project mo, whether it's crocheting, if it's a food business, if it's a design business or whatever. Basta legal. Oo. Oo, legal tayo. So basta kung meron kang part ng sarili mo na nagda-doubt, gusto kong isipin mo na, sabi nga ni John Pagulayan, ano sabi sa'yo? Alin doon? Kung kaya mo, pagawa Pagawa mo mo sa sa iba. Hindi, kung kaya namin, syempre kaya nyo rin. And with that guys, ayun na nga, tapos na yung gig. Wala daw pera sa wala daw ba talagang pera sa art? Syempre hindi totoo yan, Kaya nga kami nandito para yung mga mga gig namin, ma-share namin sa inyo. So, ayun. Tapos na ang ating kwentuhan. See you in the next podcast. Ay, may shout-out lang ako. Oo nga pala. Oh my gosh, I'm so sorry. May pa-shoutout nga pala. Shout-out ko lang din si Chip din. Oo. Kasi, way back before, ang mindset ko is to be hired as a freelancer. Na pwede naman palang maging freelancer as a business. So, ayun na yung pitch ko. So, shoutouts to Chief John Pagulayan, the legendary JTL. Yep. And also guys, kung naririnig nyo ng malinaw to, dahil sa mga ganito namin na sponsor to shoutout kay Mr. Direct Eb Fajardo ng Elias Video Creative. Yes, Direct. Sobrang angas nung gamit mo, sir. Sobrang sir, oo. Baka ayaw mo na. Thank you, Direct. Baka, hindi. Sabi mo ayaw mo na. Pero pag-isipan mo pa rin. Sayang eh. Pero ito na, seryoso na to. Last hurrah. Cheers, guys. Alak na talaga yung laman nito. See you in the next podcast. See you guys. Wow.